For the Word of God. Amen. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo. Alright, dito po tayo sa Book of Ruth, chapter 1, please. Ruth chapter 1. Dito na lang po para mabilis makatipid sa oras. Page 297. Ruth chapter 1. Alam ko po, hindi pa ako nakita ng mga fourth year sa PSS. Sa Bible namin ni Pastor, 297. Dito na lang po sa verse number 16. Verse number 16, chapter 1, Ruth. 298. Tama, parehas kami. Inaanap po ni Pastor Solomon. Verse number 16. Ako na lang po magbabasa, please. Verse number 16, sabi po dito, and Ruth said, entreat me not to leave thee or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go. And where thou lodgest, I will lodge. Thy people shall be my people, and thy God my God. Where thou diest, I will die, or will I die. And there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if aught but death part thee and me. When she saw that she was steadfastly minded to go with her, then she left speaking unto her. So they two went until they came to Bethlehem. They came to pass, when they were come to Bethlehem, that all the city was moved about them. And they said, is this Naomi? And she said unto them, call me not Naomi, call me Mara. For the Almighty had dealt very bitterly with me. I went out full, and the Lord had brought me home again empty. Why then call ye Naomi, seeing the Lord had testified against me, and the Almighty had afflicted me? So Naomi returned, and Ruth the Moabites, her daughter-in-law, with her, which returned out of the country of Moab, and they came to Bethlehem in the beginning of barley harvest. Now let's see what we're going to study in the life of Ruth and Naomi. Alam niyo, napakaganda po yung buhay ni Naomi. Alam niyo, ito lang po yung magbiyanan na meron silang sweet relationship. Karamihan po na magbiyanan na nababalitaan po natin ay lagi po nag-aaway. Pero ito po hindi po. Because I believe Naomi, meron siyang napakagandang relationship sa Diyos. At yun po yung na magandang tinignan niya ni Ruth kay Naomi, yung napakagandang relationship niya sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa apong pong ito. Pagpalain niyo po ang inyong salita na amin pong marinig ngayon pong hapon. Sa ginahugan. Salamat po yung mga narinig namin kanina. At napakalaking tulong po ito, Panginoon, upang kami po'y matuto na gumawa ng tamang decision, Panginoon, para po sa inyo. Pagpalain niyo po muli ang inyong salita. Thank you po sa aming pastor, Panginoon, na ginamit niyo po upang magkaroon po ng ganitong klaseng conference, Panginoon, o revival. Salamat po. Muli, patawad po sa aming mga kasalanan.
sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po upo. Now, atin pong titignan muna yung napakagandang background ng mga verses na atin pong nabasa. As we go back in verse number 1 o chapter 1, verse number 1, para makuha po natin yung istorya, at alam ko po, yung po mga Sunday school teachers, ay kabisado nyo po ito. Amen? Yan, so isa lang po may kabisado. Okay, sabi po dito, ito pong mag-asawa si Elimelech. Sabi ng Biblia, it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife, Naomi, and the name of his 2 sons, Mahlon, Chilion, and Chilion, the Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they came into the country of Moab and continued there. So, ito pong pamilyang ito, tandaan niyo po, family po ito. Ito po si Naomi, kasama po yung kanyang asawa, si Elimelech, at meron silang 2 anak. Sila po ay pumunta ng Moab. Nagdesisyon po sila, gumawa ng decision. Of course, si Elimelech, kasama niya yung kanyang pamilya, pumunta ng Moab. At sabi ng Bible dito, and they, in verse number 4, and they took them 2 wives of, in verse number 3, sabi ng Bible dyan, and Elimelech, Naomi's husband, died. So, nung nandun na po sila, ay dun po namatay yung asawa ni Naomi. At yung pong 2 anak niya na naiwan, sabi ng Bible in verse number 4, and they took them wives of the women of Moab. Nag-asawa na rin po sila. The name of the one was Orpha, and the name of the other, Ruth. So, ito na po yung mga asawa ng anak ni Elimelech, anak nila ni Naomi. And they dwelled there about 10 years. So, 10 years po sila doon. 10 years, 10 taon na po. Naka-10 taon sila. So in verse number 5, sabi ng Bible dyan, and Mahlon and Chilion died. So namatay din po yung pong mga anak nila. Yung 2 anak nilang lalaki, namatay din po. And the woman was left for her 2 sons and her husband. So sa madaling sabi, ang naiwan na lamang po ay itong 2 daughter-in-laws ni Naomi. So in verse number 6, then she arose with her daughters-in-law, that she might return from the country of Moab. Siguro nag-isip-isip po itong si Naomi, at ang sabi niya, kinausap niya yung kanyang 2 daughters-in-law, at sabi niya, babalik na ako sa aking pinanggalingang lugar. So nagpasya po na bumalik. Subalit kinausap po niya yung 2 asawa ng kanyang 2 anak. In verse number 7, wherefore sabi ng Bible, she went forth out of the place where she was, and her 2 daughters-in-law with her. And they went on the way to return unto the land of Judah. And Naomi said unto her daughters-in-law, sabi niya, go, return each to her mother's house. The Lord deal kindly with you, as ye have dealt with the dead and with me. Sabi niya, the Lord grant you that ye may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them. Idalikan na niya sa nagpaalam na sa kanila. Nababalik na siya at bumalik na rin sila sa kanilang kanya-kanyang pamilyang pinanggalingan. In verse number 10, and they said unto her, sabi nila kay Naomi, surely
we will return with thee unto thy people. And Naomi said, turn again. My daughters, why will ye go with me? Sabi niya, hindi, wag na kayo sumama sa akin. Bakit kinakailangan pa kayong sumama sa akin? Are there yet any more sons in my womb that they may be your husbands? Sabi niya, meron pa ba akong magiging anak na pwede niyo maging mapangasawa? So in verse number 12, sabi ng Bible, turn again, my daughters, go your way. For I am too old to have an husband. Matanda na ako para magkaasawa pa. Pero sabi niya, if I should say, I have hope, if I should have an husband also tonight, kung ngayong gabi magkakaasawa ko, sabi niya, and should also bear sons at magkakaanak, would ye tarry for me or for them till they were grown? Hihintayin niyo pa ba para hanggang lumaki sila? And then sabi ng Bible, would ye stay for them from having husbands? Nay, my daughters, for it grieveth me much for your sakes, that the hand of the Lord is gone out against me. So, nakita ni Naomi, mga kapatid, na wala sa kanyang Panginoon. So, sa madaling sabi, maaaring sabi niya, mali ang decision ng asawa ko na pumunta kami sa lugar na ito because that time is a famine. Walang makain sa Bethlehem. So, nag-move sila going to Moab. So anyways, mga kapatid, in verse number 14, sabi ng Bible, and they lifted up their voice and wept again. Paalaman sila, talagang ayaw na magkahiwalay, nag-iiyakan na sila. Samantalang yung mga ibang nagbibiyanan, nag-aaway, nagsasampalan. Pero ito kakaiba. Kakaiba, I believe mga kapatid, merong magandang testimony si Naomi sa kanyang daughters-in-law. And then sabi ng Biblia, and again, they lifted up their voice and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clave unto her. Wow. And she said, behold, thy sister. Sabi niya kay Ruth, kapatid mo, sabi niya, bumalik na, nagpasya na. Return thou after thy sister-in-law. Bumalik ka na rin. But doon sa binasa natin, sabi ng Bible, sabi ni Ruth, entreat me not to have to leave thee, or to return from following after thee. For whither thou goest, I will go. What a decision. Amen? Sabi niya, saan ka man pupunta, patutungo, doon din ako pupunta. For whether thou goest, I will go. Saan ka man pupunta, doon din ako. And where thou lodgest, I will lodge. Saan ka man titira, doon din ako titira. Thy people shall be my people. Pero ang pinakamaganda, ang sabi ni Ruth, and thy God, my God. And thy God, my God. Kung yung iyong Diyos mo, yan din ang aking Diyos. At sabi niya, where thou diest, saan ka mamamatay? Will I die? Doon din ako mamamatay. And there will I be buried. Saan ka man ililibing? Sabi niya, the Lord do so to me, and more also, if aught but that part thee and me. In other words, mga kapatid, kamatayan na lamang magpapahiwalay sa atin. What a relationship. What a relationship. So, nag-move na sila, mga kapatid, back to Bethlehem. Back to Bethlehem. By the way, para lamang magkaroon tayo ng karagdagang kaalaman, at alam naman na natin ito, pero maganda yung nauulit-ulit. Sa panahon na ito, mga kapatid, ay ito po yung panahon na ang mga anak ng Diyos ay, because
this is a part of a dark time in Israel's history when people live to please themselves and not God. Alam naman po natin kung kailan nangyari itong pangyayaring ito. This is right after the book of Judges. Kaya makita nyo, in those days, sabi ng Biblia, Judges 17, verse number 6, in those days, there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes. Kaya nagdesisyon sila, the whole family moved, they moved to Moab. Ano po yung Moab? Moab was the district east of the Dead Sea. The Moabites were of Semitic stock and of kin to the Hebrews, as in is indicated by their descent from Lot. Alam naman po natin na ito, mga Moabites, nanggaling po ito sa isang anak ni Lot na pamangkin ni Abraham. Amen? Na pamangkin ni Abraham, na kung tawagin ay Moab. Moab. Ano pong ibig sabihin ng Moab? The word Moab ay ang ibig sabihin po yan is an incestuous son of Lot. An incestuous son of Lot. Anong ibig sabihin ng incestuous? Guilty of incest. Excessively or properly, improperly, intimate, or exclusive. In other words, father and daughter had an incestuous relationship. Pag sinabi nating incest, it means sexual intercourse between two persons so closely related that they are forbidden by the law to marry, or the statutory crime of such a relationship. So, ibig sabihin, ito po ay isang relasyon na hindi dapat magkaroon ng relationship. So, doon po nabuo o nanggaling ito pong mga Moabites. At isang araw, isa rin po sila sa mga because this was the land of the Dead Sea, and it was of the nations that oppressed Israel during the period of the Judges. Judges chapter 3 verse number 12. So isa po sila itong grupong ito. So, sa madaling sabi, pumunta sila doon, nanirahan sila, namatay si Elimelech, namatay yung dalawang anak, hanggang sa, ang sabi ng Biblia, sabi ni Naomi sa kanyang sarili, empty ako. Empty. And then, bumalik ulit ng Bethlehem. Ano pong ibig sabihin ng Bethlehem? We know this. Bethlehem means house of bread. Bethlehem means house of meat or house of David. So, bumalik siya, and then, sabi ng Bible dito, so they went, kasama na niya yung kanyang binan. So they went so they two went until they came to Bethlehem. And it came to pass, when they were come to Bethlehem, that all the city was moved about them. And they said, is this Naomi? Naranasan nyo na ba mga kapatid na matagal kang hindi umuwi sa lugar ninyo tapos bigla kang umuwi? Ito after 10 years mahigit ito. At nung pinagtitinginan siya, sabi nila sa kanya, ito na ba si Naomi? At narinig niya yung kanilang pinagsasabi. And they said unto them, and she said unto them, call me not Naomi, but call me Mara. Sabi niya, huwag niyo na akong tawaging Naomi. Tawagin niyo na akong Mara. Sapagat ang ibig sabihin na Naomi means pleasantness, kalugod-lugod, kawili-wili, sarapan ng Diyos. And she became Mara.
na ang ibig sabihin is bitterly o bitter. Bitter. Sabi niya, for the Almighty had dealt very bitterly with me. Dahil lang sa mapait kong karanasan. Bakit sinasabi niyang tinuturing niyang mapait niyang karanasan? Sabi niya sa verse number 21, I went out full, and the Lord had brought me home again empty. Napunta ako ng Moab, full ako, andun yung asawa niya, kompleto yung pamilya niya, pero sabi niya, bumalik ako, empty na ako, walang-wala na. So yung po ang tawag niya sa kanyang sarili. So ibig sabihin, walang-wala na siya. Pero alam nyo ba, ang gusto ko mga kapatid, gumawa siya ng decision na bumalik sa kanyang sariling bayan. Because I believe na ito po ay kasama sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. Mamaya malalaman natin kung ano ang napakagandang result na kanyang decision na bumalik sa kanyang sariling lugar kahit na anong sinasabi nila against her, mga kapatid. Tinanggap niya lahat ng kahiyaan. Ano mang chismis o kung ano mang sinasabi nila, tinanggap na niya lahat. Kaya nga sabi niya mismo sa mga tao, huwag niyo na akong tawaging Naomi. Nakita niyo naman, sabi niya, empty na ako, walang-wala na ako. Sabi niya, seeing that the Lord had testified against me, and the Almighty had afflicted me. Wala na. So, nakita niyo yung kalagayan niya, tanggap niya na Naomi was down. Amen? Wala siya. Pero mga kapatid, hindi yun ang tinignan ni Ruth sa kanya, kundi ang nakita ni Ruth sa kanya ay walang iba kundi yung Diyos ni Naomi. Kaya alam nyo, napakalaga po mga kapatid. Hindi kung anong material na meron tayo ang dapat mahayag at maipakita natin sino man mga taong nakapaligid sa atin. But the most of all that we are going to testify to anybody ay yung magandang relationship natin sa Diyos, just like Naomi. Marami sa atin mga kapatid, ang attraction sa atin ay maaring itsura mo, kasuotan mo, but Naomi, kakaiba yung attraction sa kanya na nakita ni Ruth, walang iba kundi yung Diyos ni Naomi. The God of Bethlehem, the God of Israel. Kaya mahalaga po ang paggawa ng decision. Ang paggawa ng decision, mga kapatid, kahit mag-isa mo lang, imagine kapatid, si Naomi ay gumawa ng decision, mag-isa lamang siya, pero salamat mga kapatid na merong sumabit. Hindi pinabayaan ni Ruth. Hindi niya pinabayaan. And in fact, Naomi, kinukumbinsi niya na bumalik ka na. Wala ka nang aasahan sa akin. Hindi na ako magkakaanak. Kung magkakaanak man ako, alam na hihintayin mo ako. At siyempre, pag hinintay mo, matanda ka na rin. Matanda na rin ako. Pero hindi yun na nakita ni Ruth, mga kapatid. Ang nakita ni Ruth ay walang iba kundi yung Diyos ni Naomi. Una, pag gumawa, number one, pag gumawa tayo ng decision sa buhay natin, pinakamaganda, kanino kahapon, na narinig na natin ito, pinakamaganda, Diyos ang pundasyon natin. Di na po ako tatagal dyan. Pangalawa, pag gumawa tayo ng decision sa buhay natin, consider the purpose of every decision you make. Pag gumawa tayo ng decision, anong purpose nito? Anong layunin ko? Bakit ko gagawin ito? Bakit ito ang pinili ko na decision ko sa taong 2025? January pa lamang po. Pero ano yung mga ginawa natin na decisions sa buhay natin at yung iba hanggang ngayon, hindi pa ho nakagawa ng decision. Kaya nga ito, napakaganda yung tema natin. Kinakailangan i-cut off na natin yung mga options natin bago dumating, mga kapatid, ang
panahon, sapagkat ang panahon hindi mo kayang pigilan. Tuloy-tuloy ang panahon. Today is Thursday. Tomorrow is Friday. Today, mga kapatid, is February. Sa susunod, January. Next month, February na. Di natin mamamalay-malayan, mga kapatid. December na naman. December na naman. Meron na naman tayong Christmas gift sa PSS. Tapos tuloy-tuloy, 2026 na naman. Ang problema, marami mga Kristiyano, tinuruan na tayo. January, tinuruan na tayo kung paano gumawa ng decision. But hanggang ngayon, mga kapatid, hindi pa tayo nakakagawa, wala pa tayong permis na decision. What are we waiting for? Para tayo naghihintay kung hindi natin malaman kung sinong hinihintay natin. Kaya mga kapatid, this is now the last day of our conference, of our old-fashioned Baptist revival. Mamaya-maya lamang, isang preaching na lamang ang maririnig natin mamayang gabi mula sa ating mahal na pastor. Pero kinakailangan mga kapatid, kahapon pa lamang, dapat meron ka nang nabuo na decision. Kaya nga aaralin natin na maigi. Kinakailangan, pag ito ang gagawin ko na decision, is this the will of God? And what is really the very purpose of my decision? Pag sinabi nating decision, purpose, ano ang intention mo? Ano yung intention, yung decision na yan? Ano yung goal mo? Ano yung aim? And what is the intent? What is the very objective, the plan? What is your target? You know, Bethlehem was about 5 miles southwest of Jerusalem. The town was surrounded by lush fields and olive groves. Its harvests were abundant. Ruth and Naomi's return to Bethlehem, I believe, was certainly part of God's plan, for in this town be born as predicted by the prophet Micah, Micah chapter 5, verse number 2. Jesus Christ would also be born here in this place. At alam naman natin mga kapatid, dito ipapanganak si David. Dito ipapanganak, manggagaling mga kapatid, yung pong ating tinatawag na Savior, Jesus Christ, sa lugar na ito. At alam niyo, napakaganda tong istorya ng buhay ni Naomi at ni Ruth. Wala silang kaide-idea that the very life of Naomi and the very life of Ruth is a part of God's plan. Mahalaga yung purpose. Ano yung purpose? Ano yung target ko? Bakit ito ang pipiliin ko? O nagsabi nga ng ating pastor, i-cut off na muna yung mga options mo. Tinanggal mo na ito, tinanggal mo na ito, tinanggal mo na ito, tinanggal mo na yan. Ito na ang itinira mo. And what is the purpose? In 2 Timothy chapter 3, verse number 10, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came to me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. Alam mo mga kapatid, pagka gumawa ka ng decision mo, hindi mo dapat katatakutan, sapagkat pagka ang Diyos ang pangunahin sa decision natin, anong dapat nating katakutan? Anong dapat nating katakutan? Anong dapat nating kahiyan kung ang Diyos ay nandiyan sa decision mo? Hindi mahirap gumawa ng decision. Alam niyo kung bakit? Tinuruan na tayo eh. Hindi mahirap gumawa ng decision. Bakit? May Biblia tayo. Hindi mahirap
Kung tutuusin, hindi mahirap gumawa ng desisyon sapagkat tinuruan na tayo, inisa-isa na, hinimay-himay na. Itong gagawin mo bago ka gumawa ng desisyon. Sa totoo lang, pambira. Sabi ko nga, hinimay-himay na parang tatay, parang nanay na nagluto ng isda, tinanggal yung tinik, boneless, isusubo mo na lang. Alam na, susubuan ka pa, matanda ka na. Proverbs 20 verse number 18, every purpose is established by counsel, and with good advice make war. Ecclesiastes chapter 3 verse number 1, napakaganda ito. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Chapter 3 verse number 17, I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose and for every work. Amen. Alam niyo mga kapatid, napakaganda napakahalaga yung purpose. Tingnan niyo si Naomi. Tingnan niyo si Naomi, mga kapatid, bumalik siya, pero tinanggap niya lahat kung ano ang mga sinasabi ng mga tao sa kanya. Pero ang mahalaga sa kanya, bumalik siya ng Bethlehem. Kahit anong sabihin nila sa kanya, mga kapatid, tinanggap niya lahat yan, lahat niyang chismis. Ito na ba si Naomi? Di ba, maalala ko nung araw, na matagal akong di nakauwi. Pagbalik ko, sabi ng mga tao doon, ito na ba si Ronnie? Bakit pangit noon, gwapo na ngayon? Sabi ko, hindi na po si Ronnie ito, RJ na ito. Di ba, akala ko doon Ronnie. Nung napunta ko sa church, RJ na. Dating pangalan ni Abraham, naging Abraham. Dating pangalan ni Paul, Saul, naging Paul. Dating pangalan ni Ronnie, ngayon RJ na. Praise the Lord. Thank you po. Si Ponching pa rin. Walang purpose. Pero kung kukunin niya si Maricel, may purpose. Gumawa ka ng tamang desisyon. Para walang away. Number 3, pag gumawa tayo ng decision, tinuruan na tayo. Study the conclusion of your decision you make. Anong conclusion nito? Anong kahihinatnan nito? Study. Sabi nga ni Pastor Louie, pag-isipan. Dapat meron tayong careful examination. Kanina pinag-aralan natin ito. Pinanggit ni Pastor ito paulit-ulit sa aming mga pastors. Dapat meron tayong careful examination or analysis of a phenomenon, development, or question, or deliberation. Kinakailangan meron tayong masusing pag-iisip. Isipin mo na maigi, kung ito na ang pipiliin ko, ano ang conclusion nito? Kung itong babae ang pipiliin ko, itong babaeng ito, kung itong lalaking ito ang mapapangasawa ko, saan kami magtatapos? Makinig kayo, hindi wala sa itsura, maniwala kayo. Wala po sa lambot ng palad ng dalagang yan. Marami po mga dalaga, malalambot ang palad, pero makinig yan, hindi marunong magprito ng itlog yan. Marami din mga lalaki, kayo mga babae, pagka pumili kayo ng lalaking masipag, dapat yung magaspang ang palad.
Pero mag-iingat din tayo, baka may sakit yan ng eczema. Ay kung pipiliin mo yung masipag katulad ni brother ninyo. Alam nyo maganda kay brother ninyo, artist pa siya. Kaya magaling mag-arte yan si brother ninyo. Study. Study the conclusion of your decision. Aralin mo na maigi, paulit-ulit, aralin, lumuhod ka sa Panginoon, mag-pray ka, aralin mo, anong kahihinatnan nito? Amen. Sabi ng Biblia, study to show thyself approved unto God. Kinakailangan, aralin mo na maigi, ito ba ay aprobado ng Diyos pag ito pipiliin ko ngayon na decision ko? Pabor ba ang Diyos dito? Approve ba ang Diyos dito? Kung isusurrender ko yung buhay ko sa Panginoon, approve ba ang Diyos dito? Pinakamaganda, sabi nga ni Pastor kanina, ang dami mo nang nilapitan na tao, pero hindi mo pa nilapitan ng Diyos. Kaya hindi matapos-tapos at hindi makagawa-gawa ng pinaling decision sa buhay, kapatid. It's already going to February now. Pang second month na tayo ng 2025. Pag hindi mo pa susundin yung mga narinig natin na preaching dito, baka matuklaw ka ng ahas. Year of the snake, sabi nila. Ecclesiastes chapter 12 verse number 13. Ano sabi na Bible dito? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ruth, pakinggan niyo si Ruth, mga kapatid. Who is Ruth? Ruth is a destitute widow. Come on, amen. Ruth is a destitute widow. Pero alam nyo ba, tinignan niya si Naomi. May nakita sa kanya. Sinunod lamang niya. In fact, sabi ni Naomi sa kanya, huwag ka na sumama sa akin. Mas may kinabukasan ka siguro pag bumalik ka na, dito ka na, maiwan ka na, sapagkat babalik na ako sa sarili kong bayan. Kaya bumalik ka na, katulad ng sister-in-law mo. Bumalik ka na. Katulad din Orpha, bumalik ka na. Pero mga kapatid, pagka ang tao determinado na gumawa ng desisyon, katulad ni Ruth, nang sabi niya, hindi, huwag mo na akong pigilan, sapagkat ang nakita ko, yung Diyos mo. Like Ruth, amen? Napakaganda. Alam naman natin na si Ruth, nung punong sumama na, of course, widow siya. Amen, mga kapatid. At nung sila'y nandoon na, kung susundan niyo po ang istorya nito, hanggang sa dumating ang araw, mga kapatid, nakilala po niya si Boaz. At nandoon si Boaz sa kanyang farming land. At si Boaz ay isang mayaman doon sa Bethlehem. At doon siya, namumulot-mulot lang doon. At kung aaralin yung istorya, mga kapatid, hanggang sa nagkakilala sila, hanggang sa naging close sila, hanggang in other words, mga kapatid, nagkatuluyan po sila. May magandang love story sila. Alam nyo, kung susundan mo yung istorya dito, mga kapatid, sabi ni Naomi sa kanya, kung anong sasabihin ko, sundan mo lang. Sundin mo lang. Exactly ganun ang ginawa ni Ruth. Hanggang sa nagkatuluyan sila, in other words, mga kapatid, binili ni Boaz kung anong meron si Ruth. Ano ang pinipicture nito? Ruth, again, is a destitute widow. We follow her as she joins God's people, gleans
in the grain fields and raised her honor at the threshing floor of Boaz. And what a picture of how we come to faith, just like us in Christ. We begin no hope and are rebellious aliens with no part in the kingdom of God. Tayo, saan din tayo galing mga kapatid? Galing din tayo sa mga wala rin eh. But God saves us, forgives us, rebuilds our lives, and gives us blessings that will last through eternity. Now makinig kayo. Boaz redeeming of Ruth. And this is a picture of Christ redeeming us. Binili niya lahat. Sapagkat yun ang kultura po nila. At mga kapatid, hanggang sa isang araw, sila na po ang nagkatuluyan. Pero kung ating iisipin mga kapatid, paano nagsimula itong buhay ni Ruth? Nagsimula sa wala. Nagsimula sa wala. Nagsimula sa walang kwenta. Nagsimula sa walang direction. Pero salamat ang, I believe mga kapatid, ang nakita lamang niya kay Naomi is the God of Naomi. Ruth was a Moabite. Nakikinig tayo mga kapatid. Si Ruth ay Moabite. And Boaz, hanggang sa nagsama sila mga kapatid. At, tinan natin dito, nung sila nagsama na, sabi ng Bible in chapter number 4, chapter number 4, in verse number 13, punta natin ito. So Boaz took Ruth, and she was his wife. And when he went into in unto her, the Lord gave her conception. Ganyan po ito. Maganda po ito. And she bare a son. And the woman said unto Naomi, Blessed be the Lord, which hath not left thee this day without a kinsman that is named by a famous, or by may be famous in Israel. And he shall be unto thee a restorer of thy life, and a nourisher of thine old age. For thy daughter-in-law, which loveth thee, which is a better to thee than 7 sons, hath born unto him. Verse number 16. And Naomi took the child and laid it in her bosom, became nurse unto it. Verse number 17. Ganda nito. And the woman, her neighbor, said, gave it a name, saying, There is a son born to Naomi, and they called his name Obed. Sino po si Obed? Come on, amen? Sino po si Obed? He is the father of Jesse. Wow, amen? Nagkaroon sila ng anak na ang pangalan ay si Obed. At tatay, he is the father of Jesse, the father of David. Tuloy natin. Verse number 18. Now these are the generations of Phares. Phares begat Hezron, and Hezron begat Ram, and Ram begat Aminadab, and Aminadab begat Nashon, and Nashon begat Salmon, and Salmon begat Boaz, and Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse, and Jesse begat David. At kung titignan natin sa book of Matthew, mga kapatid, doon nang galing ang lahi ng Panginoong Hesus Kristo. What a decision!
Maring ang decision natin na nakikita natin walang direction. Pero kung yan ay ang pundasyon natin, ang basis natin, kapatid, ay Word of God. Anumang klaseng pasimula mo. Maring sa pasimula natin mga kapatid, katulad ng pasimula ng aking buhay sa simbang ito, walang magandang pasimula ng aking buhay. Pero sinunod ko yung plano ng Diyos, mga kapatid. Just like Ruth. Ruth was a Moabite. Pero sinunod niya yung plano ng Diyos. Sumakay siya doon sa decision ng kanyang mother-in-law. Sapagkat alam ni Ruth na si Naomi, mga kapatid, ay meron siyang magandang relasyon sa Panginoon, na kahit na nagkaroon ng ganong karanasan si Naomi, na sabi niya, hindi na ako dapat na tawagin na pleasant, but call me now bitter. Mapait yung buhay ko. Pero sabi niya, babalik ako sa Bethlehem, yung aking nakagisnan na lugar, because Naomi, she knows, mga kapatid, na yung lugar na yun is the place where the Savior one day will be born on that place. And the plan of Naomi is a part of God's plan. Yun ang pinakamagandang plano na dapat gawin natin sa buhay natin, na laging nandyan ang Diyos sa bawat plano natin. At mula dun sa decision niya, nandun si Ruth, sabi niya, sama ako sa iyo. At doon nanggaling ang lahi ng Panginoong Hesukristo. Kapatid, napakaganda na anumang decision na gagawin natin sa buhay natin, ay ang katapusan natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hindi man magandang pasimula natin, pero mga kapatid, ang pinakamaganda, wala tayong magagawa sa pasimula natin, pero ang pinakamaganda, pwede nating masigurado, at pinakamaganda sa higit sa lahat, magtapos tayo sa Panginoong Hesukristo. Just like Ruth. Just like Naomi. Naomi said, bitter na ako. Sige nga, naranasan niyo ba yun? Umuwi ka sa sarili mong lugar, pinagtitinginan ka. Pero ano sabi niya? Alam ko nakakahiya ako. Wala na akong pwedeng iharap na pagmumukha. I am empty. Pero mga kapatid, maring empty ka ngayon. But why not put your life in the name of the Lord Jesus Christ? Why not put your life in the will of God? Pangit man na simula mo. Kukunin ko na yung testimony ni Ruth, ni Naomi, mga kapatid. Kasi naman testimony ni Judas, nagsimula sa Panginoon, nagtapos sa dyablo. Hindi lang yon. Alam niyo ba kung sino ang nanay ni Boaz? Sino nakakaalam? Sino nakakilala? Bibigyan ko kayo ng 500 pesos. Come on. Kahit pastor, bigyan ko. Let me give you an idea. Let's go to Matthew. Rahab. Rahab. Kilala niyo ba kung sino si Rahab? A prostitute woman. Prostitute. Doon nang galing, mga kapatid, si Boaz. Saan nang galing si Ruth? Moabite. Moab. Sino si Ruth? Widow. Pumunta, mga kapatid, ng Bethlehem, walang-wala. Again, sino si Boaz? Nang galing sa isang anak, ina, yung nanay niya ay prostitute. Pero ginamit ng Panginoon.
During the day of Moses, during the time of Moses, siya yung tumulong sa mga 12 spies. Tama. Boaz wala namang magandang pinanggalingan. Si Ruth wala rin pinanggalingan. Anong puhunan nila? Gumawa sila ng decision na Diyos ang pangunahin. Come on, amen. Kaya nga, katulad natin, ano bang magandang pinanggalingan natin? Pare-pares naman tayong unsaved. Pumunta ko simbahang ito. Hindi nyo lang alam mga kapatid. Pa-jogging ako dyan sa loob ng PMA, striker ako dyan. Yung runway, yung Bayani Road na yan, yung mga ano dyan, yung mga nara dyan, maliliit pa yan. Ngayon malalaki na, ako lumiit. Jogging kami dyan, mga pinsan ko, yung mga kasama ko, yung mga striker dyan. Alas 3, nagja-jogging kami dyan. 1992, 1993. Ang iniisip ko, matanggap ako sa army, matanggap ako sa scout ranger. Kasi nung araw pwede yung scout ranger, yung ganitong height, pero gwapo dapat. Jogging lahat, pinupuntan ko sa loob ng PMA. Walang direksyon ng buhay. Hindi ko na sasabihin yung iba. Wala. Pero nung nakarating ako sa church, nagkaroon ng direksyon yung buhay ko. Binalita ko sa tatay ko, sabi ko, doon ako sa church. Paalam ko sa auntie ko, sabi ko, auntie, mag-full time na ako. Mag-i-stay na ako sa church. Pinayagan ako. At alam niyo, nung namatay yung auntie ko na tinirang ko dito, nag-preach ako sa burol. Nakinig si General Cabal, kasama niyo mga anak nila, mga kamag-anak nila, and they received the Lord Jesus Christ. Alam niyo, napunta ako dito kaya, kinukwento ko nga sa mga full-time. Masarap minsan yung mapunta ka sa gawain na wala kang pera. Wala kang pera, wala kang mauwian, wala kang bahay. Kaya sa totoo lang, hanggang ngayon, yung nararamdaman ko na puso, yung puso ko nung nagsimula ko na full-time dito, pag bumupunta ako dito, parang ganun pa rin. Kaya pag bumupunta ako dito, hindi ako sanay na nakikitulog sa bahay ng mga miyembro sapagkat pulpito ang tulugan ko. Altar ang tulugan ko. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Look at the life of Ruth. Look at the life of Boaz. Ang nanay niya, prostitute. Pero mga kapatid, doon nang galing ang tagapagligtas natin. Woo! Come on, amen! Kayo mga kapatid, napakaganda na ano mang pasimula natin. Sabi ko sa inyo, basta ang pinakamaganda, at least yung dulo natin, nandun ang Panginoon. Hindi magandang pasimula ko. Walang kwenta, palaboy ako rito sa Metro Manila. Walang direksyon, walang bahay, walang mauwian, walang pera. Kaya nung nakarating ako sa church, sabi ko, ito na yung ito yung buhay ko na. Hindi ko inisip magpastor, sabi ko, basta dito na ako, anong sasabihin ni pastor, dito lang ako. Kaya nung sinabi ni Pastor RJ, doon ka muna sa Baguio. Yes, sir. Alam nyo na, kailan taon ako sa Baguio. Iniisip ko pa, kailan kaya ako pababalikin ni Pastor sa CSI. Yung pala doon na ako tatawagin ng Diyos. Pero kung tignan nyo yung origin ko, walang kwenta. Alam mo kung anong meron si Naomi? Yung sweetness niya sa Panginoon. At alam ko yun ang
naka-attract kay Ruth. Kaya kayo mga magbiyanan ng away na away, na away ng away, gayahin nyo ito magbiyanan na ito. Oh, I like Ruth. I like Naomi. Si Boaz, tinan mo nga, anak ng harlot. Pero doon nang galing ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, di nyo alam, yung decision na gagawin nyo, makakapag-produce kayo ng mga manggagawa ng Panginoon. Makakapag-produce kayo ng mga magsusuko ng buhay sa Panginoon. Kaya nagsuko ng buhay si Pastor Hill, nagsuko ako ng buhay. Hindi pera ang tignan natin. Ang pera mawawala, ang material na bagay mawawala. Everything will be deteriorated. Pero kung susundin natin yung plano ng Diyos, ilalagay natin yung buhay natin, yung mga decisions natin sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Tingnan nyo, inilagay ni Naomi, sabi niya, babalik ako, tanggapin ko na lahat, kung anong sasabihin nila sa akin, no problem yan, basta babalik ako. At nakita ni Ruth, and that the starting point, mga kapatid, na doon na fulfill yung eternal plan ng Diyos, na doon manggagaling, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo. Unbelievable. What is now your decision? Come on, amen. Tingnan niyo si Ruth. Nandun lang. Pupulot-pulot ng mga pagkain nila ni Naomi. Pero napansin ni Boaz. At doon na nagsimula yung kanilang love story. Pag-aralan niyo ba ito, napakaganda itong aklat na ito. Pero ang gustong-gusto ko doon, mga kapatid, nagtapos doon sa Panginoong Jesucristo. Ano mang decision natin sa buhay natin, tapusin natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tumayo po tayo lahat. Lumapit po tayo sa altar. And let's make a decision sa Panginoon. Panginoon, alam po natin, ako wala talaga, zero. Pero maaaring zero man tayo. Like Ruth, like Boaz, like Naomi. Pero mula sa kanila, nanggaling ang lahi ng Panginoong Jesucristo. What a decision.
Dakilang Diyos, maraming po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa paggamit niyo kay Pastor RJ. Yeah, oh God, it's really important for us to make a decision. Mga desisyon, Panginoon, na maaaring hindi man po namin nakikita ang dulo, subalit pagkakasama po namin kayo, maliwanag na kayo po ang sentro ng aming desisyon at kayo po, Panginoon, ang magbibigay ng magandang result, just like the decision of Naomi, the decision of Ruth. What a great result, oh God, that a great Savior came out from that decision. Thank you. Di man po namin alam. Ang isa lamang pong alam namin, kasama po namin kayo sa decision. Thank you, oh God. We praise you for what thou hast done in the midst of this. In Jesus' name, amen. All right, thank you, amen. Great man.